Binuhat niya ang 2-layer na wedding cake at buong lakas na ibinagsak iyon sa ulo ng kanyang biyenan sa harap ng 300 bisitang natigilan sa gulat. Pero ang nangyari sa pribado, malayo sa mata ng lahat, ay mas nakakakilabot. At nang mabunyag ng mayamang nobyo ang buong katotohanan, ang naging reaksyon niya ay nagpaiyak ng katahimikan sa lahat. Ang kwentong ito ng paghihiganti at katarungan ay pananatiliin kang kabado hanggang sa pinakahuli. Pero para maintindihan kung paano umabot sa sandaling iyon ng kaguluhan, kailangan nating bumalik ng ilang buwan. Dahil hindi ito nagsimula sa isang cake na inihagis sa galit. Nagsimula ito sa isang pilit ng ngiti at isang nakapangingilabot na pakikipagkamay sa isang gabi ng Setyembre. Bago tayo magpatuloy, maglaan muna ng sandali para mag-subscribe sa channel at isulat ang pangalan mo at ang lungsod kung saan ka nanonood sa comments. Si Hector Martinez ay tila may lahat ng maaaring pangarapin ng isang 32 anyos na lalaki. May-ari siya ng isang matagumpay na tech company na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Nakatira siya sa isang elegante at mamahaling apartment sa Manhattan at nagmamaneho ng mga kotse na kadalasan ay tinitingnan lang ng mga tao sa makintab na pahina ng mga magazine. Pero hindi pera ang tunay na naglalarawan sa kanya. Ang talagang humubog kay Hector ay ang kanyang puso, lalo na ang paraan kung paano ito napupuno ng pagmamahal at pagmamalaki tuwing tinitingnan niya ang kanyang ina, si Fernanda. Si Fernanda Martinez ay 60 taong gulang at ang kanyang mga kamay ay hinubog ng ilang dekadang mabigat na trabaho. Buong buhay siyang nanahi ng damit para sa ibang tao. Nagtatrabaho ng 16 na oras kada araw para palakihin mag-isa ang kanyang anak matapos iwanan sila ng asawa niya noong 3 taong gulang pa lang si Hector. Hindi siya nagreklamo. Hindi niya hinayaang makita ni Hector na umiiyak siya. Tahimik lang siyang nagtrabaho ng walang humpay, pinanatili ang banayad ng ngiti sa mukha at madalas niyang sabihin, "Balang araw, anak ko, magkakaroon ka ng lahat ng bagay na hindi ko naranasan." At kalaunan nangyari nga, nakakuha si Hector ng mga scholarship, nagtrabaho ng mahahabang shift sa araw, nag-aral hanggang gabi at dahan-dahang itinayo ang negosyo niya mula sa wala. Nang tuluyang dumaloy ang pera, ang una niyang ginawa ay bilhan ang kanyang ina ng isang magandang bahay. Pagkatapos sinabi niya, "Ikaw naman ang magpahinga ngayon, ma'am. Sobra-sobra na ang nagawa mo." Nagretiro si Fernanda pero hindi nagbago ang pagkatao niya. Nanatili siyang mapagkumbaba at relihiyosang babae na mahilig magsuot ng mga bestidang may bulaklak at nagbe-bake ng carrot cake para sa anak niya tuwing linggo. Walang halaga sa kanya ang mga luxury brand at mga high-profile na event. Ang gusto lang niya ay makitang masaya si Hector. At sa isa sa mga glamoroso at marangyang event na iyon, nakilala ni Hector si Rosa Reyes. Ang charity gala ay ginanap sa isa sa mga pinaka-eksklusibong hotel sa New York. Dumalo si Hector dahil ang kumpanya niya ang isa sa mga sponsor ng gabi. Habang naglalakad siya sa ballroom at binabati ang mga bisita, napansin niya siya. Nakatayo si Rosa sa tabi ng isang matangkad na haliging marmol, suot ang pulang gown na eksaktong bumagay sa kanya na para bang tinahi iyon para sa katawan niya. Ang mahaba niyang itim na buhok ay dumadaloy ng maayos pababa sa likod niya. Perpekto ang makeup niya, ang tindig niya ay puno ng kumpiyansa. Yung klaseng kumpiyansa na nanggagaling sa taong alam kung gaano kalakas ang dating ng presensya niya. Tumingin siya kay Hector at ngumiti. Lumapit si Hector. Noong gabing iyon, naniwala siyang natagpuan niya ang pag-ibig. Si Rosa ay tila lahat ng inaakala niyang gusto niya. Elegante siya at matalino, kayang makipag-usap tungkol sa sining, mga estratehiya sa negosyo, at pandaigdigang politika ng walang kahirap-hirap. Komportable siya sa mga elitistang social circle, kilala niya ang mga maimpluwensyang tao at may talento siyang iparamdam kay Hector na hinahangaan siya.
at mahalaga. Ang hindi niya alam, wala ni isa roon ang kusang loob. Bawat ngiti ay pinagpraktisan, bawat haplos sa braso niya ay pinagplanuhan, bawat matatamis na salita ay maingat na pinili. Hindi si Rosa Reyes naghahanap ng romansa, naghahanap siya ng oportunidad. Pagkatapos ng 3 linggo ng mainit at masidhing mga date, nagpasya si Hector na panahon na para ipakilala si Rosa sa kanyang ina. Tahimik na linggo ng hapon yon sa bahay ni Fernanda. Simple lang ang pagkakaayos ng hapagkainan. Isang crochet na tablecloth na mismong si Fernanda ang gumawa, mga simpleng puting plato at ang sikat niyang carrot cake na inilagay sa gitna na parang ipinagmamalaki niya. Pagpasok ni Rosa, napansin ni Hector ang isang kislap sa mga mata niya, pero hindi iyon paghanga, pagsusuri iyon. Gumalaw ang tingin niya sa buong bahay na parang sinusukat niya ang halaga ng bawat bagay o marahil napapansin kung gaano kababa ang halaga nito. Binati siya ni Fernanda nang may mainit na yakap. Maligayang pagdating, iha. Ang dami ng ikinuwento ni Hector tungkol sa iyo. Niyakap din siya ni Rosa, pero nanatiling matigas ang katawan niya. Ngumiti siya ng magalang, pero malamig ang mga mata niya. Salamat po, Mrs. Fernanda. Ang bahay ninyo ay kaaya-aya. Hindi napansin ni Hector ang bahagyang tono, pero napansin ni Fernanda. Ang salitang iyon, kaaya-aya, may bahid ng pagmamataas. Mas tunog itong parang magalang na paraan ng pagsasabing maliit at hindi kahanga-hanga. Umupo sila sa mesa. Si Hector ay halos lumulutang sa saya, masiglang nagkukwento tungkol sa trabaho, nagbibiro at ginagawa ang lahat para maging magaan ang atmosphere. Inihain ni Fernanda ang inihanda niyang pagkain ng buong puso. Kanin, beans, steak na may sibuyas at sariwang salad. Simple ang mga putahe pero puno ng pagmamahal. Halos hindi ginalaw ni Rosa ang pagkain. Pinaglaruan lang niya ito sa plato gamit ang tinidor at ang mukha niya ay parang taong pilit na nagpapakamagalang. Nang alukin pa siya ni Fernanda ng dagdag, umiling si Rosa. Hindi na po, salamat. Binabantayan ko po kasi ang kinakain ko. Tumawa si Hector ng may lambing. Ay nako, hindi mo kailangang mag-diet. Kumain ka pa, ang luto ni Mama, sobrang sarap. Napilitan na naman si Rosa na ngumiti, masikip at pilit. Sigurado ako, darling. Pagkatapos ng tanghalian, nagpaalam si Hector at nagpunta sa banyo. At sa maikling sandaling iyon, nagbago ang lahat. Nakatayo si Fernanda sa lababo, naghuhugas ng mga pinggan, nang tahimik na lumapit si Rosa sa kanya. Sa unang pagkakataon, nahulog ang magalang na maskara, pero ilang segundo lang. Tinitigan ni Rosa si Fernanda nang may nagyeyelong paghamak at nagsalita sa mahinang tinig. Alam mo naman siguro na mas nararapat siya sa mas mabuti kaysa dito, hindi ba? Nanigas si Fernanda, hawak pa rin ang plato. Dahan-dahan siyang lumingon, malakas ang tibok ng puso. Ano ang sinabi mo? Sa isang iglap nagbago muli ang mukha ni Rosa, nawala ang lamig, bumalik ang matamis ng ngiti na parabang walang nangyari. Sabi ko masarap ang pagkain, maayos niyang sagot. Mrs. Fernanda, maraming salamat po sa tanghalian. Eksaktong sandaling iyon, bumalik si Hector sa silid. Ayos lang ba ang lahat? Tanong niya, walang kamalay-malay. Perpekto ang lahat, sagot ni Rosa. Habang marahang ipinatong ang kamay sa braso ni Hector. Napakabait ng nanay mo. Nakatayo si Fernanda roon, hindi makagalaw, hawak ang basang plato habang nararamdaman ang kakaibang lamig na gumagapang sa kanyang katawan. May nakita siya na hindi niya lubos maipaliwanag. Isang bagay na madilim, isang bagay na mapanganib. Pero nang tingnan niya ang anak niya, nakatingin si Hector kay Rosa na parang ito na ang pinakakahanga-hangang tao sa mundo. At nagsimulang magduda si Fernanda sa sarili. Ini-imagine ko lang ba ito, isip niya. Isa lang ba itong ina na sobrang nag-iingat? Selos ba ito? Kaya wala siyang sinabi, hindi pa. Pero nagsimula na si Rosa sa kanyang laro.
at malinaw ang mga patakaran niya. Dahan-dahang durugin si Fernanda paisa-isa nang walang iniiwang malinaw na ebidensya hanggang sa hindi na ito maging mahalaga sa buhay ni Hector. At kapag nakapirmi na ang kasal at sigurado na ang pera, balak ni Rosa na tapusin ang sinimulan niya. Sa mga sumunod na buwan, halos hindi na maihiwalay si Rosa kay Hector. Halos gabi-gabi silang magkasamang kumakain ng hapunan. Nagbabakasyon sila tuwing weekend. Nagpo-post sila ng perpektong mga larawan online na nagpapakitang sila ang ideal na magkasintahan. At linggo-linggo, lalo pang lumalayo si Hector sa kanyang ina. Hindi dahil malupit si Hector, matalino lang si Rosa. "Babe, hindi mai-enjoy ng mom mo ang French restaurant na yon." Malumanay niyang sasabihin. Masyado yung sosyal para sa kanya. Tayo na lang. O kaya'y, "Sweetheart, black tie ang event na yon. Maiilang ang mom mo. Mas mabuting huwag na siyang imbitahan." At si Hector, bulag sa pag-ibig, laging pumapayag. Sa isip niya, pinoprotektahan niya ang kanyang ina para hindi ito mailang o mapahiya. Hindi niya namalayang ginagawa niya mismo ang gusto ni Rosa. Ang ihiwalay si Fernanda. Araw-araw nararamdaman ni Fernanda ang lumalawak na distansya. Mas bihira nang tumawag si Hector. Nakakansela na ang mga tanghalian nila tuwing linggo. At laging may dahilan, laging may palusot. Hanggang isang gabi, mga 6 na buwan, matapos ang unang tanghaliang iyon, tumawag si Hector kay Fernanda na may balita. Puno ng saya ang boses niya, halos hinihingal sa tuwa. "Ma'am, nag-propose ako. Umuo si Rosa. Ikakasal na kami." Mahigpit na hinawakan ni Fernanda ang telepono. Bumigat ang kanyang dibdib, pero napakasaya ng tunog ni Hector, kaya wala siyang lakas ng loob na sirain ang sandali nito. "Congratulations anak ko," sabi niya, pilit pinapainit ang boses. "Pagpalain nawa kayo ng Diyos." Pero nang matapos ang tawag, umupo si Fernanda sa sofa sa sala at sa unang pagkakataon sa maraming taon, umiyak siya. Agad nagsimula ang paghahanda sa kasal. Iginiit ni Rosa na dapat perpekto ang lahat, o mas tamang sabihin, iginiit niyang dapat mahal ang lahat. At hindi nagdalawang isip si Hector kung ang paggastos ang magpapasaya kay Rosa, walang halaga ang pera sa kanya. Kinuha niya ang pinakamahusay na wedding vendors sa New York. Ang gown ni Rosa ay nagkakahalaga ng $40,000. Ang mga bulaklak ay iaangkat pa mula sa Netherlands. At ang venue ay ang Grand Place Hotel, isa sa pinakamarangyang lugar sa lungsod na kayang tumanggap ng 300 bisita. At sa gitna ng mga paghahandang ito, mas madalas nang makita ni Fernanda ang tunay na Rosa. Pero palagi kapag wala si Hector para makakita. Ang unang malaking kahihiyan ay nangyari sa isang dress boutique. Inimbitahan si Fernanda para pumili ng isusuot niya bilang ina ng nobyo. Labis siyang naantig sa imbitasyon at sandali niyang naisip kung masyado ba niyang nahusgahan si Rosa. Baka naman mabuti talaga itong babae at baka siya lang ang maselan na biyenan. Nagkasundo silang magkita sa isang mamahaling boutique sa Manhattan. Maagang dumating si Fernanda. Suot niya ang simpleng bestidang may bulaklak at dala ang handbag na siya mismo ang tumahi ilang taon na ang nakalipas. Pagpasok pa lang niya, pakiramdam niya'y wala siya sa lugar. Kumikinang ang lahat sa paligid, mga salamin sa bawat sulok, mga kristal na chandelier sa kisame at mga saleswoman na parang galing sa pabalat ng fashion magazine. Dumating si Rosa ng 15 minutong huli kasama ang 2 kaibigan. Malakas siyang tumatawa habang may kausap sa telepono. Halatang aliw na aliw sa usapan. Nang mapansin niya si Fernanda, mabilis siyang kumaway at nanatili pa sa tawag ng 5 minuto habang nakatayo lang si Fernanda, hindi alam kung saan titingin. Sa wakas, ibinaba ni Rosa ang tawag. "Hi, Mrs. Fernanda," kaswal niyang sabi. "Sorry, late ako, simulan na natin."
Makalipas ang ilang sandali, nagdala ang saleswoman ng ilang damit para subukan ni Fernanda. Magaganda ang mga ito, pero nakakagulat ang presyo. Palihim na sumilip si Fernanda sa mga price tag. $1,000, $1,500, $2,000 na nikip ang sikmura niya. Agad iyong napansin ni Rosa. Hindi mo kailangang mag-alala sa presyo, sabi niya, nakangiting walang init. Si Hector ang magbabayad ng lahat. Gusto niyang maging kahanga-hanga ang itsura ng nanay niya sa kasal niya. Mahinang humagigik ang mga kaibigan ni Rosa. Hindi man naintindihan ni Fernanda kung ano ang nakakatawa, naramdaman niya iyon. Siya ang paksa ng biro. Sinubukan ni Fernanda ang isang navy blue na damit. Simple, elegante at disente. Sa tingin niya, bagay iyon sa kanya. Paglabas niya ng fitting room, mahina niyang tinanong, "Ano sa tingin ninyo?" Dahan-dahang sinipat siya ni Rosa mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay nag-iba ang mukha niya. Hindi ako sigurado, sabi niya. Medyo, paano ko ba sasabihin? Makaluma? Tumango ang mga kaibigan niya. Oo nga, dagdag ng isa, parang may vibe na pang 80s. Naramdaman ni Fernanda ang pag-init ng kanyang mga pisngi. "Oh, sige," mahina niyang sabi. "Susubukan ko pa ang iba." 4 pang damit ang sinubukan niya at sa bawat paglabas niya may negatibong komento si Rosa. Masyadong masikip, masyadong maluwag, nakakaputla ang kulay. Mukhang mura ang tela. Pagkaraan ng 1 oras, pakiramdam ni Fernanda ay pagod, napahiya at lumiit. Sa huli, pinili niya ang iisang damit na sa wakas ay inaprubahan ni Rosa sa tunong malamig at walang gana. "Pwede na yan." Sa counter, sinabi ng saleswoman, "That will be $1,800. Napakurap si Fernanda. "Ako po ba?" tanong niya. "Pwede po bang hulugan?" Napabuntong hininga ng malalim si Rosa. "Hindi na, Mrs. Fernanda," matalas niyang sabi. "Sinabi ko na, si Hector ang magbabayad. Regalo niya iyon sa inyo." Pero malinaw ang mensaheng nakatago sa tono niya. "Isa kang problemang pinansyal para sa magiging asawa ko." Habang pauwi, sinubukan ni Fernanda na tawagan si Hector. Gusto niyang sabihin ang nangyari, kung gaano siya napahiya, kung gaano kalupit si Rosa, kung gaano siya nakomportable. Pero nang sagutin ni Hector ang tawag, narinig niya sa likuran ang boses ni Rosa, tumatawa na parang napakaganda ng lahat sa mundo. "Mom!" masiglang bati ni Hector. "Kumusta ang dress shopping?" Nilunok ni Fernanda ang bigat sa lalamunan. "Ayos lang anak," sagot niya. "Nakapili ako ng magandang damit." "Good," sabi ni Hector. "Sabi ni Rosa, aalagaan ka raw niya. She's incredible, isn't she, Mom?" Ipinihit ni Fernanda ang mga mata niya at pumikit. "Oh, anak," bulong niya. "Incredible siya." Ang mga sumunod na linggo ay parang tahimik na bangungot. Sinimulan ni Rosa ang mas malulupit ngunit mas tusong paraan ng pagsabotahe kay Fernanda. Palaging sapat na banayad para maikaila. Kinanselan niya ang mananahing inirekomenda ni Fernanda para sa pag-aayos ng damit. Sinasabing hindi ito sapat ang galing para sa kasal na nasa ganoong antas. Sa halip, kumuha siya ng mas mahal na mananahi na lantaran ng paggalang kay Fernanda. Sa isang hapunan sa bahay ni Hector, aksidenteng natapon ni Rosa ang isang baso ng red wine sa paboritong damit ni Fernanda. Ang suot niya noong 50 kaarawan niya. Hindi na yon natanggal ang mantsa. "Oh my God, Mrs. Fernanda, sobrang sorry po," dramatikong sigaw ni Rosa. Pero nahuli ni Fernanda ang munting kislap ng kasiyahan sa mga mata nito. Nagmadaling lumapit si Hector, balisa. "Mom, huwag kang mag-alala," sabi niya. "Bibilhan ka namin ng bagong damit." Pero alam ni Fernanda na hindi kailanman tungkol sa damit iyon. Tungkol yun sa pakiramdam na wala kang halaga. At walang napansin si Hector sa lahat ng iyon. Ang pinakamahirap ay laging sinisigurado ni Rosa na sila lang ni Fernanda ang magkasama kapag siya gumagawa ng kalupitan. Sa mismong sandaling pumasok si Hector sa silid,
Nagbabago si Rosa. Nagiging perpektong fiancé. Nagiging magalang, mapagmahal, maalalahanin. Pipisil siya sa kamay ni Hector at magsasabi ng matatamis na salita gaya ng, "Babe, napakahalaga ng nanay mo. Sobrang blessed mo na nandyan siya." At si Hector, maniniwala ng buo. Tinitingnan niya si Rosa na parang isang anghel na ipinadala mula sa langit. Isang araw, sa wakas, nagkaroon ng lakas ng loob si Fernanda na magsalita. Hindi na siya tumawag muna. Dumiretso siya sa apartment ni Hector. Kailangan niyang kausapin ang anak niya ng pribado nang walang si Rosa na nakikinig, sumasabat o binabaluktot ang usapan. Binuksan ni Hector ang pinto, naka-sweatpants at hoodie, halatang nagulat. "Mom! Wow! Anong surprise! Pasok!" Pumasok si Fernanda. Malinis at moderno ang apartment, puno ng mamahaling kasangkapan at mga designer na dekorasyon. Lahat ay mukhang malamig, perpekto at parang bawal hawakan. Umupo siya sa leather couch at dahan-dahang huminga, pilit pinapakalma ang sarili. "Anak, kailangan kitang kausapin tungkol kay Rosa." Umupo si Hector sa tabi niya, pero ang mukha niya ay agad nang tumigas. Parang defensive na para bang inaasahan na niya ang pag-atake. "Ma'am, ito na naman?" sabi niya. "Akala ko tapos na tayo dyan." Marahang umiling si Fernanda. "Makinig ka sa akin. Alam kong mahal mo siya pero may mali sa kanya. Siya, hindi niya ako tinatrato ng maayos kapag wala ka." Napabuntong hininga si Hector, pagod. "Ma'am, ini-imagine mo lang yan. Mahal ka ni Rosa. Lagi niyang sinasabi sa akin kung gaano ka raw kabuti." Yumuko si Fernanda, halos desperado na siyang maintindihan siya ng anak niya. "Hector, hindi ko ito iniimbento. Nagsasabi siya ng masasakit. Pinapahiya niya ako. Siya..." Hindi pa natatapos si Fernanda, bumukas ang pinto ng apartment. Pumasok si Rosa, may hawak na shopping bags sa magkabilang kamay. Tumatawa sa kung anuman ang nasa phone niya. Pagkakita niya kay Fernanda na nakaupo roon, biglang nagbago ang ekspresyon niya. Napuno ng luha ang mga mata niya, nanginig ang labi niya. "Hector!" Bulong niya, nanginginig ang boses. "Nandito na naman ang nanay mo. Sinusubukan tayong paghiwalayin." Napatitig si Fernanda sa gulat. "Hindi ko sinusubukan." Tumayo si Hector, nasa gitna nila, litong-lito at parang nalulunod sa bigat ng sitwasyon. "Ma'am, sa Diyos naman," matalim niyang sabi. "Pumapasok ka sa bahay namin nang walang abiso para lang siraan ang fiancé ko?" Tumayo rin si Fernanda, nanginginig ang mga kamay. "Anak, hindi yun ang ginagawa ko. Gusto ko lang na makita mo. Gusto ko lang na maintindihan mo." "Nakikita ko," sigaw ni Hector. "Nakikita ko na hindi mo tinatanggap ang kaligayahan ko." Lalong lumaki ang inis niya at para kay Hector, hindi iyon normal. Palagi siyang banayad sa kanyang ina. Pero ngayon, ubos na ang pasensya niya. "Perpekto si Rosa," patuloy niya. "Nirerespeto ka niya, isinasama ka niya, at ang ginagawa mo lang, punahin siya." Nakatayo si Rosa sa isang sulok, umiiyak-yakap ang sarili na parang sugatang biktima. Pero nang tumalikod si Hector para aliwin siya, tumingin si Rosa ng diretso kay Fernanda. At ngumiti siya, mabilis, matalim, tagumpay, isang ngiting hindi mukhang tao. Isang ngiting nagsasabing kahit walang salita, "Panalo ako." Umalis si Fernanda sa apartment na durog ang puso. Sa sandaling yon, may naintindihan siyang masakit at pangwakas. Nawala na sa kanya ang anak niya. Matagumpay na naipihit ni Rosa si Hector laban sa babaeng nagpalaki sa kanya. At ang pinakamasahol pa, malayo pa sa katapusan ng bangungot. Dahil hindi lang gusto ni Rosa na mawala si Fernanda sa daan, gusto niyang wasakin si Fernanda at may plano na siya para sa araw ng kasal. Isang planong may kasamang 2-tier cake at 300 saksi. Ang 2 buwan bago ang kasal ang naging pinakamadilim na panahon sa buhay ni Fernanda. Halos hindi na niya makita si Hector. Bihira na ang tawag, maikli at kakaibang malamig. Lubos nang nilamon si Hector ng wedding planning at ng bagong buhay niya kasama si Rosa.
Sinubukan ni Fernanda na maging abala para hindi siya tuluyang gumuho. Kahit retired na siya, bumalik siya sa pananahi para lang may ginagawa ang mga kamay niya at may ibang mapagtutuunan ng isip niya. Gumagawa siya ng damit para i-donate, nagbuburda siya ng tablecloth, nag-aayos siya ng lumang tela. Kahit ano, mas mabuti iyon kaysa maupo lang at maramdaman ng mabigat na kirot sa dibdib tuwing naaalala niya ang mukhang mapanumbat ni Hector sa apartment. Pero ang tunay na pahirap ay tuwing ipinipilit ni Hector na dumalo siya sa mga event na may kinalaman sa kasal. Dahil ibig sabihin noon, mapapalapit na naman siya kay Rosa. Isa sa mga sandaling iyon ay ang menu tasting. Ang restaurant na pinili para sa tasting ay minimalist at elegante. Yung tipo ng lugar na naghahain ng maliliit na kagat sa napakalalaking plato, may mga magagarbong pangalan at kakaibang ingredients. Dumating si Fernanda ng eksaktong oras, suot ang outfit na binili niya para sa okasyon. Hindi ito mahal pero maayos, malinis at may paggalang. Naupo na si Hector at Rosa kasama ang event planner, isang payat na lalaki na may bilog na salamin, magsalita na parang laging may pagtatanghal, puno ng malalaking galaw ng kamay. "Ma'am!" Tumayo si Hector para yakapin siya. Sandali, mukhang tunay siyang masaya na makita siya. "Ang saya ko na pumunta ka. Titi-taste natin ngayon ng menu options." Ngumiti si Rosa, yung parehong practice smile na palagi niyang suot kapag kaharap si Hector. "Hello, Mrs. Fernanda," matamis niyang sabi. "Dito kayo, katabi ko." Umupo si Fernanda, tensyonado at hindi mapalagay. Ipinaliwanag ng planner na titikman nila ang 5 appetizer, 3 main course at 4 na dessert, lahat niluto ng award-winning chef ng hotel. Dumating ang mga appetizer, mga bagay iyon na hindi pa nakita ni Fernanda sa buong buhay niya. Octopus carpaccio, salmon tartare na may caviar, saffron risotto na may maliliit na gold flakes. Tuwang-tuwa si Hector, inilarawan ng bawat plato na parang food critic. "Ma'am, kailangan mong tikman to, ang sarap." Tinikan ni Fernanda ang lahat ng magalang pero sa loob-loob niya nai-intimidate siya. Napakaibang-iba ng pagkain at napakaliit ng servings kaya gutom pa rin siya. Pagkatapos, dumating ang dessert. 4 na miniature cake ang inilagay sa mesa para tikman. Belgian chocolate, red velvet, pistachio, salted caramel. Ipinaliwanag ng planner ang bawat flavor ng detalyado, gamit ang mga mamahaling salita at dramatikong paglalarawan. Pagkatapos, humarap si Rosa kay Fernanda. "At alin po ang mas gusto ninyo, Mrs. Fernanda?" tanong niya, habang tinitingnan siya ng malamig at matalim. Natikanan ni Fernanda ang lahat. Sa totoo lang, okay naman, masarap. Pero wala roon ang pakiramdam na espesyal para sa kanya, tulad ng homemade carrot cake niya. "Lahat masarap," maingat na sagot ni Fernanda, pilit na diplomatiko. Ngumiti si Rosa. "Pero alin ang paborito ninyo?" giit niya. Nag-alinlangan si Fernanda. "Yung chocolate siguro." Agad tumingin si Rosa sa planner at tumawa. Siyempre, malakas niyang sabi, "Yung pinaka-basic." Hindi napansin ni Hector ang insulto. Abala siya sa pakikipag-usap sa planner tungkol sa decorations para sa dessert table. Lumapit si Rosa kay Fernanda at bumulong para siya lang ang makarinig. "Siguro ang gusto mo talaga carrot cake sa kasal, di ba? Yung maliit mong homemade cake." Puno ng pangungutya ang boses niya. Uminit ang mukha ni Fernanda pero nanahimik siya. Nagpatuloy si Rosa sa pagbubulong, nakangiting malupit. "Pero luxury wedding to, Mrs. Fernanda. Hindi natin pwedeng ihain ang boxed cake sa mga bisita." "Naiintindihan ninyo naman, di ba?" Nilunok ni Fernanda ang kahihiyan na parang lason. Gusto niyang tumayo at umalis na agad, pero nanatili siya para kay Hector. Nang matapos ang tasting, inabot ni Hector ang kamay ng kanyang ina. "Ma'am, salamat sa pagpunta," mainit niyang sabi. "Malaking bagay sa akin na nandito ka." Pinilit ni Fernanda ang isang ngiting masakit sa mukha. "Palagi, anak ko," mahina niyang sagot.
Sa labas, sa parking lot bago sila sumakay sa kotse, napansin ni Fernanda si Rosa na may kausap na planner. Nasa telepono ang bride-to-be at hindi sinasadya narinig ni Fernanda ang bahagi ng usapan. Oo, gusto ko ng 2-tier cake, sabi ni Rosa. Hindi masyadong extreme at hindi mo kailangang ilagay ang pangalan niya kahit saan. Kasalan ko ito, hindi kanya. Nanigas si Fernanda nang marinig niya ang mga salitang yon. Siya ba ang tinutukoy ni Rosa o iba? Bago pa makapag-isip ng malinaw si Fernanda, tinapos ni Rosa ang tawag at lumingon, halos mabangga pa siya. "O Mrs. Fernanda, nandito pa pala kayo," sabi niya, hindi lubos maitago ang inis. "Paalis na ako," mahina at maingat na sagot ni Fernanda. Mabuti na pumunta kayo ngayon. Naging educational." Binigyan siya ni Rosa ng manipis na ngiti at naglakad palayo, iniwan ng matapang na amoy ng mamahalin niyang pabango. Sumakay si Fernanda sa kotse na nanginginig ang mga kamay at nagmaneho pa uwi ng tahimik. Mahigpit ang kapit sa manibela hanggang sumakit ang mga daliri niya. Noong gabing iyon, dumalaw ang matalik niyang kaibigang si Ana. Magkakilala na sila mula pagkabata sa maliit nilang bayan sa probinsya. Ilang taon matapos lumipat si Fernanda, lumipat din si Ana sa New York. At sa kabila ng hirap ng buhay, hindi sila kailanman nagkahiwalay ng loob. Pagpasok pa lang ni Ana, pinagmasdan niya ang mukha ni Fernanda. "Fernanda, ang sama ng itsura mo. Anong nangyayari?" At doon na tuluyang bumigay si Fernanda. Ikinuwento niya ang lahat, bawat kahihiyan, bawat sarkastikong komento, bawat pagkakataong naramdaman niyang minamaliit siya, binabaliwala o tinatrato na parang wala siya. Nakinig si Ana nang hindi sumasabat, pero napuno ng galit ang mga mata niya. Nang matapos si Fernanda at pinunasan ng luha, maring nagsalita si Ana. Kailangang mabunyag ang babaeng yan. "Pero paano?" tanong ni Fernanda, halos wala ng pag-asa. "Hindi ako pinaniniwalaan ni Hector, masyado siyang tuso." "Kung ganon, mas magiging matalino tayo kaysa sa kanya." Kinuha ni Ana ang cellphone niya. "May kilala akong private investigator. Kadalasan divorce cases at financial fraud ang hawak niya. Aalamin natin kung sino talaga si Rosa." Nag-alinlangan si Fernanda. Hindi ba paglabag yon sa privacy niya? Tinitigan siya ni Ana na parang hindi makapaniwala. "Fernanda, sinisira niya ang buhay mo at ang iniisip mo privacy? Kung wala siyang tinatago, walang makikitang masama ang investigasyon. Pero kung meron..." Naalala ni Fernanda ang malulupit na bulong, ang kalkuladong luha, ang ngiting panalo sa apartment. "Sige," sabi niya sa wakas, "pero hindi pwedeng malaman ni Hector, hindi pa." "Hayaan mo na yan sa akin," sagot ni Ana. At tinawagan niya ang investigator sa mismong gabing iyon. Ang investigator, isang lalaking nagngangalang Roberto, ay pumayag na kunin ang kaso. Humingi siya ng 2 linggo para makakalap ng unang impormasyon. Samantala, tuloy ang mga plano sa kasal at tuloy rin ang tahimik na kalupitan ni Rosa. Nakumbinsi niya si Hector na limitahan ang guest list ni Fernanda sa 5 tao lang. "Babe, masyadong mahaba ang list," matamis niyang sabi. "Kailangan nating bawasan." At honestly, ilan ba talaga sa mga kaibigan ng nanay mo ang bagay sa vibe ng kasal natin? Si Hector, sabik na mapanatili ang kapayapaan, pumayag. Nang sabihin niya iyon kay Fernanda, parang may panibagong sugat na bumukas sa dibdib niya. Ang mga kaibigang sumuporta sa kanya sa loob ng ilang dekada. Ang mga taong tumulong sa kanya, palakihin si Hector. Ngayon ay itinuturing na hindi karapat-dapat na dumalo sa kasal ng anak niya. Pero hindi pa tumigil si Rosa roon. Nagsimula siyang magpakalat ng mga pabulong na tsismis sa mga vendor. Nagpapahiwatig siya na si Fernanda ay makakalimutin at nalilito at hindi dapat pagkatiwalaan ang mga desisyon nito. Isang araw, tumawag ang florist kay Fernanda para kumpirmahin ang isang detalye. Bago pa makasagot si Fernanda, sumingit si Rosa. "Sorry," maayos na sabi ni Rosa. "Hindi na siya masyadong malinaw mag-isip nitong mga huli. Sa akin na lang kayo makipag-coordinate."
Okay? Doon lang nalaman ni Fernanda ito kalaunan nang kaswal na itanong ng makeup artist sa kanya. Binanggit ng daughter-in-law niyo na medyo makakalimutin daw kayo. Okay lang ba kayo? Doon na umabot sa sukdulan. Nung gabing iyon, ikinandado ni Fernanda ang sarili sa banyo at umiyak ng tahimik. Pakiramdam niya wala siyang magawa. Hanggang tumunog ang cellphone niya. Mrs. Fernanda, sabi ng kalmadong boses. Ako si Roberto, ang investigator. Kailangan ko kayong makita ng personal. May nahanap akong interesanting impormasyon tungkol kay Rosa Reyes. Bumilis ang tibok ng puso ni Fernanda. Anong klaseng impormasyon? Yung klaseng pwedeng magbago ng lahat. Maaari ba kayong pumunta sa opisina ko bukas? Oo, sagot ni Fernanda ng walang pag-aalinlangan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, may naramdaman si Fernanda na matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-asa, kung sinusubaybayan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like. At sa dulo, sagutin ang tanong na ito. Kung ikaw si Fernanda, ano ang gagawin mo? Kinabukasan, dumating si Fernanda sa opisina ni Roberto na halos lumulundag ang puso sa kaba. Simple lang ang opisina, nasa isang lumang commercial building sa Bronx. Sa loob, may kahoy na mesa, isang computer at mga tumpok ng maayos na folder. Si Roberto ay nasa 50, may uban na buhok at pagod na mga mata. Mga matang halatang matagal nang nakikipagbuno sa kasinungalingan at pagtataksil. Itinuro niya ang upuan sa harap niya. Maupo po kayo, Mrs. Fernanda. Ang sasabihin ko sa inyo ay hindi madaling pakinggan. Umupo si Fernanda, pawis ang palad. Binuksan ni Roberto ang isang makapal na folder at nagsimulang ilatag sa mesa ang mga dokumento, litrato at mga printed screenshot. Hindi tunay na pangalan ni Rosa Reyes iyon, kalmado niyang sabi. Sa katunayan, pati ang identity niya ay maingat na binuo. Ang tunay niyang pangalan ay Rosa Santos. Lumaki siya sa Newark, New Jersey, sa isang lower middle class na pamilya. Kumunot ang noon ni Fernanda, pero lagi niyang sinasabi na mayaman ang pamilya niya, na nag-aral siya sa Europe. Wala sa mga iyon ang totoo, sagot ni Roberto. Lahat gawa-gawa. Ini-slide niya ang isang litrato papunta kay Fernanda. Isang mas batang Rosa ang nasa larawan, simple ang suot, nakangiti sa graduation picture sa high school. Sa public school siya nag-aral. Hindi siya kailanman nag-aral sa ibang bansa. Masipag ang pamilya niya pero hindi sila mayaman. Napatitig si Fernanda sa larawan, hindi makapaniwala. Paano niya nagawa ang ganun kalaking pagbabago sa buhay niya? Isang salita lang ang sagot ni Roberto, mga kasal. Naglabas pa siya ng mga dokumento at inilapag sa mesa. Sa nakalipas na 8 taon, 3 beses na siyang nag-asawa. Sa bawat pagkakataon, mas matanda at mas mayaman ang lalaking pinakasalan niya. Nanlamig si Fernanda. Ang una ay may-ari ng construction company, 62 ang edad. Pinakasalan niya, tumagal ng 2 taon, tapos nag-file ng divorce. Nakatanggap siya ng $200,000 sa settlement. Nanginginig ang kamay ni Fernanda. Ang pangalawa ay isang matagumpay na abogado, 55, pareho ang pattern, kasal, tiyaga, divorce. Ngayon, umalis siya na may 300,000. At ang pangatlo, pabulong na tanong ni Fernanda, huminto si Roberto. Ang pangatlo, muntik na siyang makulong. Nanlaki ang mga mata ni Fernanda. Anong nangyari? Sinubukan niyang pikein ang mga dokumento ng ari-arian para angkinin ang bahay ng lalaki. Nahuli siya at nagsampa ng kaso ang asawa niya. Kalaunan, ibinaba ang kaso dahil ayaw ng lalaki ng iskandalo. Pero may restraining order laban sa kanya. Bawal siyang legal na makipag-ugnayan sa lalaki. Namumutla si Fernanda at walang alam si Hector. Binura niya ang nakaraan niya, paliwanag ni Roberto. Pinalitan niya ang pangalan niya sa social media, dinilit ang lumang accounts at bumuo ng bagong identity.
Ang nakilala ng anak ninyo ay ang bersyong gusto niyang makita. Pero ang totoong Rosa, dagdag niya, tinuturing ang kasal bilang business strategy. Pagkatapos, naglabas si Roberto ng isa pang dokumento at inilapag sa mesa. At may higit pa. Na-access ko ang mga mensahe niya at ng malapit niyang kaibigan, isang babaeng nagngangalang Gloria. Pinag-uusapan nila ang plano ng lantaran. Binuksan ni Roberto ang laptop at pinindot ang play. Isang voice message ang umalingaw-ngaw sa silid. Boses ni Rosa, malinaw, malamig, kumpiyansa. Girl, jackpot ko tong si Hector. Milyon ang halaga ng kumpanya niya. Kailangan ko lang tumagal ng 1 taon sa kasal, tapos magfa-file ako ng divorce. Sa prenup na na-review ko na, makakalabas ako ng at least 2 million. 2 million, Gloria? Yayaman ako? Narinig sa recording ang tawa ng kaibigan niya at yung nanay niya sabi mo nakakairita. Mahinang tumawa si Rosa. Yung matandang yon, please, wala yon. Isang mahirap na mananahi na akala niya may karapatan siyang husgahan ako. Sa araw ng kasal, magpapakita ako ng kaunting show. Sisiguraduhin kong siya at ang lahat malalaman kung saan talaga siya nababagay. Pagsisisihan niya ang pagsubok na ilayo ako kay Hector. Naramdaman ni Fernanda ang pag-agos ng luha sa kanyang mukha habang nakikinig. Hindi pala niya ini-imagine ang lahat. Hindi ito selos, hindi ito isang inang nag-o-overreact. Totoo ang lahat, bawat malupit na komento, bawat kahihiyan, bawat planadong sandali. Pinatay ni Roberto ang audio at tinitigan siya. May 3 pang voice message na ganyan, sabi niya. Lahat na record nitong mga nakaraang linggo, doon ipinaliwanag niya ang buong plano. Pabulong na lumabas ang boses ni Fernanda. Pero bakit? Bakit niya gagawin ito? Bakit niya pahihiyain ang isang taong wala namang ginawang masama sa kanya? Hindi umiwas ng tingin si Roberto. Dahil ang mga taong tulad ni Rosa ay nangangailangan ng kontrol, Mrs. Fernanda. Kailangan niya ng kapangyarihan. At hindi niya matanggap na nabasa mo siya mula pa sa simula. Nakita mo kung sino talaga siya. Banta iyon sa kanya. Kaya ngayon gusto kanyang wasakin. Mabilis na pinunasan ni Fernanda ang mga mata niya, pilit humihinga ng maayos. Kailangan kong sabihin kay Hector, sabi niya. Kailangan kong ipakita sa kanya ang lahat. Agad umiling si Roberto. Mrs. Fernanda, 20 taon na akong gumagawa nito. Ang mga babaeng tulad ni Rosa ay nagiging mas mapanganib kapag nararamdaman nilang naiipit sila. Kung pupunta kayo ngayon sa anak ninyo, gagawa siya ng kwento. Babaliin niya ang lahat. Ibabalik niya ito laban sa inyo. Pero may ebidensya ako, giit ni Fernanda. At nasa kanya ang puso ng anak ninyo, kalmadong sagot ni Roberto. Sa tingin ninyo, sino ang paniniwalaan niya? Ang ina na iniisip na niyang selosa at mahirap pakisamahan? O ang fiancé na pinaniniwalaan niyang perpekto? Parang bumagsak ang mabigat na bato sa dibdib ni Fernanda. Tama si Roberto. Matagal nang minamanipula si Hector, baka kahit matibay na ebidensya ay hindi pa sapat. Nanginginig ang boses ni Fernanda. So ano ang gagawin ko? Mananahimik at hahayaan kong pakasalan ng anak ko ang ahas na yon? Yumuko ng bahagya si Roberto. Hindi, mariin niyang sabi. Hihintayin natin ang susunod niyang galaw. Narinig ninyo ang audio. Sinabi niyang maglalagay siya ng show sa kasal. Ibig sabihin, may plano siyang pampubliko, isang bagay na hindi niya maitatago o maikakaila. At kapag ginawa niya iyon sa harap ng 300 tao, doon natin siya ilalantad gamit ang ebidensya. Parang kumirot ang sikmura ni Fernanda, pero paano kung pahiyain niya ako, tanong niya? Paano kung talagang masama ang gawin niya? Malamang ganun nga, amin ni Roberto, pero iyon ang magiging pagkakamali niya. Dahil habang mas lumalayo siya, mas masakit ang pagbagsak niya. At kapag lumampas na siya sa linya, sa harap ng lahat, hindi na siya kayang ipagtanggol ng anak ninyo. Huminga ng malalim si Fernanda, pinipigilan ang sarili na magpanik.
Ang ideya ng paghihintay, ng pagtitiis, ng mas marami pang kahihiyan ay halos hindi niya kayanin. Pero naiintindihan niya ang plano. Kakailanganin ko ng lakas, mahina niyang sabi. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Roberto pero matatag ang boses niya. May lakas na kayo, Mrs. Fernanda. Kung wala, hindi kayo uupo rito ngayon. Tinipon niya muli ang mga dokumento sa folder at iniabot iyon kay Fernanda. Itago ninyo ito sa ligtas na lugar at huwag ninyong sasabihin kanino man kahit kay Ana. Habang mas kakaunti ang nakakaalam, mas ligtas. Mahigpit na niyakap ni Fernanda ang folder sa dibdib niya na parang panangga. At sa araw ng kasal? Tanong niya. Tumango si Roberto. Sa araw ng kasal, naroon ako, sabi niya. Tahimik lang, parang ordinaryong bisita. May mga nakatagong kamera ako, ire-record ko ang lahat. Kapag sumabog siya at sasabog siya, magkakaroon tayo ng hindi matatawarang ebidensya. Pagkatapos, ilalantad ninyo ang alam ninyo at matatapos ang laro niya. Basang-basa pa ng luha ang mga mata ni Fernanda pero may nagbago sa loob niya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, hindi na siya walang magawa. May determinasyon na siya. Umalis siya sa opisina at dumiretso sa bahay. Itinago niya ang folder sa pinakadulo ng kanyang aparador, sa likod ng mga lumang kumot at maayos na nakatuping linen kung saan walang maghihinalang maghanap. Sa mga sumunod na araw, ginawa ni Fernanda ang isang bagay na hindi niya inakalang kaya niya. Nagkunwari siyang walang nangyari. Maayos niyang sinagot ang mga tawag ni Hector na natili siyang magalang kapag kaharap si Rosa. Nilunok niya ang bawat malupit na komento nang hindi nagre-react, samantala lalo pang naging agresibo si Rosa. Parang nararamdaman niyang malapit na ang huling tagumpay. Isang linggo bago ang kasal, may bridal shower. Inimbitahan ni Rosa ang mga mayayaman niyang kaibigan at dahil sa obligasyon, inimbitahan din sina Fernanda at Ana. Ginawa ang shower sa apartment ng isa niyang kaibigan, isang napakalaking luxury space na may napakagandang tanawin ng Central Park. Perpekto ang lahat, puting kasangkapan, minimalist na dekorasyon, malilinis na linya at perpektong ilaw. Ang mga babae roon ay naka-designer outfits, kumikislap na alahas at mga ngiting mas mukhang kompetisyon kaysa pagkakaibigan. Dumating si Fernanda na may dalang simpleng regalo na maingat niyang pinili. Isang set ng dekalidad na cookware na ilang araw niyang sinaliksik. Hindi ito marangya pero kapaki-pakinabang at matibay. Nang oras na ng pagbubukas ng regalo, pinunit ni Rosa ang wrapping paper na may pekeng kasiyahan, kunwari tuwang-tuwa sa bawat kahon. At bawat regalo ay mas mahal kaysa sa nauna. Luxury electronics, imported crystal, mga dekorasyong halos sobra ang presyo. Pagdating sa regalo ni Fernanda, binuksan ni Rosa ang kahon at napatitig sa mga kaldero. Sandaling natahimik ang silid. Napakasakit ng katahimikan. "Oh, kaldero!" Masiglang sabi ni Rosa, hindi man lang tinatago ang pagkasuklam. How practical, nagkikindatan at humagigik ang mga kaibigan niya. Cookware? Sino pa ba ang nagluluto sa bahay ngayon? Biro ng isa. Oo nga, tawa ng isa pa. May private chefs naman tayo, di ba? Tumingin si Rosa ng diretso kay Fernanda, may matalim at malupit na ngiti. Salamat, Mrs. Fernanda, matamis niyang sabi. Kaso, hindi ko sigurado kung magagamit ko sila ng madalas. Alam niyo naman. May staff kami na nagluluto. Pagkatapos ay nagkibit balikat siya, pero baka i-donate ko na lang sa mas nangangailangan. Uminit ang mukha ni Fernanda sa kahihiyan. Pero huminga siya ng malalim. Naalala niya ang sinabi ni Roberto, maghintay, ilang araw na lang. Sa tabi niya, pinisil ni Ana ang kamay niya sa ilalim ng mesa, tahimik na nagpapaalala na hindi siya nag-iisa. Nakatakda ang kasal sa susunod na Sabado. Wala pang isang linggo. Alam ni Fernanda na ang mga darating na araw ang magiging pinakamahirap sa buhay niya.
Pero alam din niyang kailangan niyang kumapit. Kailangan niyang maniwala na mananaig ang katotohanan sa huli. Dahil kung hindi, tuluyan siyang mababasag. Lumipas ang huling linggo na parang malabong ulap ng pagkabalisa. Halos hindi makatulog si Fernanda sa gabi. Paulit-ulit sa isip niya ang iba't ibang posibleng mangyari. Sinusubukang hulaan kung ano ang gagawin ni Rosa. Pinagpraktisan niya sa isip ang sasabihin niya, kung paano siya tutugon, kung paano siya mananatiling kalmado kahit atakihin siya ni Rosa sa harap ng lahat. Lubos ng abala si Hector sa mga huling paghahanda. Paminsan-minsan siyang tumatawag kay Fernanda pero maikli at walang laman ang usapan. Ma'am, okay ka lang? Na-confirm mo na darating ka ng 3:00 ng hapon, di ba? Perfect. Love you, ma'am. Hindi niya tinanong kung ano talaga ang nararamdaman ng ina niya. Hindi niya narinig ang pagod sa boses nito. Masyado siyang distracted, masyadong umiibig, masyadong nalinlang. Noong Huwebes, 2 araw bago ang kasal, iginiit ni Rosa na samahan si Fernanda sa huling fitting ng damit. Umasa si Fernanda na naroon si Hector, pero pagdating niya sa butik, si Rosa lang ang naroon. Hi Mrs. Fernanda, sabi ni Rosa na may matamis ng ngiti. Super busy si Hector ngayon, kaya ako na lang ang sinama niya. Ngiting may plano. Pumasok si Fernanda sa fitting room at isinuot ang damit. Paglabas niya, sinuri siya ni Rosa mula ulo hanggang paa, malamig at kalkulado ang tingin. Alam niyo, Mrs. Fernanda, kaswal na sabi ni Rosa, naisip ko, baka mas mabuti kung hindi na kayo uupo sa head table sa kasal. Napatitig si Fernanda. Ano ang ibig mong sabihin? Ang head table ay para sa pinakamalapit na pamilya, maayos na paliwanag ni Rosa. At dahil hindi naman tayo naging ganun kalapit nitong mga nakaraan, baka mas komportable kayo sa ibang mesa. Kasama ang mga kaibigan ninyo. Nararamdaman ni Fernanda ang pag-akyat ng galit sa dibdib niya. Pumayag ba si Hector dyan? Tanong niya. Iwinagayway ni Rosa ang kamay na parang walang halaga. Hindi ko pa nasasabi sa kanya, magaan niyang sagot, pero sigurado akong maiintindihan niya. Mas mabuti ito para sa lahat. Lumapit si Rosa at ibinaba ang boses. Kahit para sa inyo, bulong niya. Dahil sa totoo lang, Mrs. Fernanda, hindi kayo nababagay sa mundo namin. At sa Sabado, makikita iyon ng lahat. Nakakahiya para sa inyo. Tinitigan ni Fernanda si Rosa ng diretsyo at sa unang pagkakataon, hindi siya umiwas ng tingin. Naroon ako, kalmadong sabi ni Fernanda, matatag ang boses, sa kung saang mesa ako paupuin ng anak ko at taas noo ako. Ngumiti si Rosa, isang ngiting nagsasabing, tingnan natin, kinabukasan Biyernes ng gabi bago ang kasal, tumawag si Hector kay Fernanda. Pagod ang boses niya pero totoo. Ma'am, mahina niyang sabi, gusto lang kitang pasalamatan sa lahat. Alam kong nagkaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan nitong mga nakaraan, pero bukas ang isa sa pinakamahalagang araw sa buhay ko. At kailangan kita roon. Mahal kita, ma'am. Parang may nabasag sa loob ni Fernanda sa mga salitang iyon. Mahal din kita, anak ko, bulong niya habang tumutulo ang luha. Mas higit pa sa maiintindihan mo. Sandaling natahimik si Hector sa kabilang linya. Ayos ka lang ba? Bakit ka umiiyak? Pinilit ni Fernanda ang sarili na huminga. Luha lang ito ng saya, sweetheart. Yun lang. Pagkatapos ng tawag, dahan-dahang lumuhod si Fernanda sa tabi ng kama at nagsimulang manalangin. Ipinagdasal niya ang lakas, ipinagdasal niya ang katarungan, ipinagdasal niyang lumabas ang katotohanan at sa wakas, makita ng anak niya ang malinaw. Noong Sabado ng umaga, araw ng kasal, nagising si Fernanda ng 6:00. Halos hindi siya nakatulog, paulit-ulit na naglaro sa isip niya ang lahat ng posibleng mangyari. Naligo siya ng matagal, hinayaang pakalmahin ng mainit na tubig ang mabilis na tibok ng puso niya. Pagkatapos, maingat niyang inayos ang buhok niya at isinuot ang mother of the groom dress, ang damit na nagkakahalaga ng $1,800 at napakaraming luha
na hindi niya ipinakita kanino man. 2:00 ng hapon, dumating si Ana para sunduin siya. "Ang ganda mo, Fernanda," mahina niyang sabi. "Handa ka na ba?" "Handa," sagot ni Fernanda. Pero bahagyang nanginginig ang boses niya. Nakakabighani ang Grand Place Hotel. Puting mga bulaklak ang nakabalot sa bawat sulok. Kumikislap ang malalaking crystal chandelier sa kisame. May pulang karpet sa entrada. Dumarating na ang mga bisita, 300, nakasuot ng perpektong suit at kumikislap na gown. Pagpasok ni Fernanda sa ballroom, agad siyang nakaramdam na napakaliit niya sa gitna ng sobrang karangyaan. Hinahanap niya si Hector at nakita niya ito malapit sa bridal suite. Naka-perfect na tuxedo si Hector, mukhang kumpiyansa at proud. "Ma'am!" Ngumiti siya at niyakap siya ng mahigpit. "Ang ganda mo at ang gwapo mo," sagot ni Fernanda. Hinaplos ang mukha niya. "Sobrang proud ako sa'yo." Hinawakan ni Hector ang kamay niya at dinala siya sa head table. "Dito ka uupo," sabi niya, "katabi ko, kung saan nararapat ang nanay ng groom." Parang may dumaloy na ginhawa kay Fernanda. Ibig sabihin, hindi nagtagumpay si Rosa na itulak siya palayo. Pero nang lumitaw si Rosa, napakaganda sa puting gown na nagkakahalaga ng 40,000 dolyar, napansin ni Fernanda ang kislap ng inis sa mga mata nito nang makita niyang nakaupo siya sa head table. Ang mismong seremonya ay elegante at punong-puno ng emosyon. Umiyak si Hector nang makita niya si Rosa na naglalakad papunta sa altar. Puno ng pangakong forever ang kanilang vows. Pangako ng katapatan, pangako ng walang kondisyong pagmamahal. Pinanood ni Fernanda ang lahat na mabigat ang puso dahil alam niyang lahat yon ay nakatayo sa kasinungalingan. Pagkatapos ng seremonya, lumipat ang mga bisita sa reception hall. Kamangha-mangha ang dekorasyon, matataas na arrangement ng puti at gintong bulaklak ang nasa bawat mesa. Kumikinang ang dance floor sa ilalim ng malalambot na golden lights. At sa isang sulok, naroon ang dessert table at sa gitna nito nakatayo ang 2-tier wedding cake parang ipinagmamalaki. Mukha itong obra maestra, puting icing, gintong detalye, masesilang sugar flowers. Umupo na ang mga bisita. Umupo si Fernanda sa head table katabi ni Hector. Sa kabila ni Hector, naroon si Rosa na papalibutan ng mayayaman niyang kaibigan. Inihain ng hapunan, lobster, filet mignon, mamahaling alak na walang tigil ang pagbuhos sa mga crystal glass. Lahat ay mukhang perpekto. Masyadong perpekto na pagkatapos oras na para sa speeches. Ang ama ni Rosa, isang simpleng, tahimik na lalaki na mukhang kasing awkward ni Fernanda, ay nagbigay ng maikling speech. Puno ng emosyon tungkol sa anak niya. Ngumiti si Rosa ng magalang pero napansin ni Fernanda ang paninigas ng panga nito. Marahil natatakot siya na baka may masabi ang ama niya na hindi tugma sa glamoroso at pekeng istoryang ginawa niya tungkol sa sarili niya. Pagkatapos, tumayo si Hector at ngayon, proud niyang anunsyo, "Ang nanay ko ay magsasabi ng ilang salita." Lumutang ang puso ni Fernanda. Hindi niya alam na kailangan pala niyang magsalita. Wala siyang naihanda, pero dahan-dahan siyang tumayo. Hawak ang champagne glass na nanginginig ang mga daliri. Tiningnan niya ang anak niya, tiningnan niya ang 300 bisitang nakatingin sa kanya. At nagsimula siya, "Hector, anak ko, ikaw ang buong mundo ko. Bawat sakripisyo ko, bawat gabing walang tulog habang nagtatrabaho, bawat hirap, lahat yon ay naging sulit dahil sa'yo. Isa lang ang hiniling ko para sa'yo, ang maging masaya. At umaasa ako, tunay na umaasa, na makahanap ka ng pag-ibig na tapat. Pag-ibig na hindi nagtatago ng katotohanan. Pag-ibig na nirerespeto kung saan ka nang galing at ang mga taong tumulong para maging ikaw." Magalang na pumalakpak ang mga bisita, pinunasan ni Hector ang luha sa mata. Pero tumigas ang mukha ni Rosa. Pagkaupo pa lang ni Fernanda, biglang tumayo si Rosa. "Gusto ko ring magsabi ng isang bagay."
Mahigpit at hindi stable ang tunog ng boses niya. Mukhang naguluhan si Hector. Babe, hindi natin yan plano. Nagbago ang isip ko. Nakalak ang tingin ni Rosa kay Fernanda. Alam niyo, dahan-dahan niyang simula, ang pag-aasawa ay tungkol sa pamilya. Tungkol ito sa pagkakaisa. Pero minsan, may mga taong hindi alam ang lugar nila. Tumahimik ang buong hall. May mga taong nakabaon sa nakaraan, mga taong hindi matanggap ang pagbabago. Mga taong pilit na nagiging pabigat. Bumigat ang katahimikan sa ballroom, nagpalitan ng hindi komportabling tingin ang mga bisita. Kumunot ang noo ni Hector. Rosa, anong sinasabi mo? Pero hindi na nakikinig si Rosa. Nakainom na siya ng 3 baso ng champagne ng masyadong mabilis. Ang ilang buwang galit at resentimento ay umaakyat na sa ibabaw. Itinuro niya ng diretso si Fernanda. Ako ang tinutukoy ko ang nanay mo, Hector. Ang babaeng ito na laging sinusubukang sabotahehin tayo, na hinuhusgahan ako, na nag-aastang superior dahil pinalaki ka raw niya mag-isa. Nanigas ang buong silid, 300 bisita ang napatingin na parang hindi makapaniwala. Agad tumayo si Hector. Rosa, tama na, sobra na ang nainom mo. Lumabas muna tayo. Hindi ako sobra, singhal niya, humihiwalay sa kanya. Sapat na ang nainom ko para sa wakas. Masabi ang totoo, manipulative ang nanay mo. Ginagampanan niya ang role ng mahirap, inosenteng santo, pero selosa lang siya. Selosa dahil ako ang lahat ng bagay na hindi niya naging at hindi na kailanman magiging. Dahan-dahang tumayo si Fernanda, nanginginig ang tuhod. Rosa, pakiusap, mahina niyang sabi, para kay Hector. Para kay Hector, humalakhak si Rosa. Matalim, hysterical. Palagi na lang para kay Hector, di ba Mrs. Fernanda? Ang debotong ina, ang babaeng nagsakripisyo ng lahat. Akala mo ba binibigyan ka niya ng karapatang kontrolin ang buhay niya habang buhay? Hindi ko gustong mangontrol, sabi ni Fernanda, pilit na nanatiling kalmado. Gusto ko lang protektahan ang anak ko. Protektahan, lumapit si Rosa, nag-aapoy ang tingin. O galit ka lang dahil hindi ka na ang pinakamahalagang babae sa buhay niya? Dahil noong dumating ako, nawala sa iyo ang posisyon na yon. At hindi mo matanggap. Hinawakan ni Hector ang braso niya. Tama na! Lumalagpas ka na sa lahat ng linya. Pero marahas siyang humila palayo. Tila tuluyan na siyang nawalan ng kontrol. Sa loob ng ilang segundo, gumuho ang ilang buwang pagpapanggap na perpekto. Gusto mo ang totoo, Hector? Sigaw niya. Kinamumuhian ako ng nanay mo dahil galing ako sa wala, katulad niya. Pero ang kaibahan, nakatakas ako. Inire-invent ko ang sarili ko. Hindi ako nanatiling nakabaon sa pananahin ng damit para sa ibang tao at tinanggap ang maliit, miserable na buhay. Tumutulo ang luha sa mukha ni Fernanda, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa galit. Paano mo ako nakukuhang kausapin ng ganyan? Ginagawa ko dahil may kailangang magsabi. Bumiyak ang boses ni Rosa sa buong hall na parang talim. Kaawa-awa ka, Mrs. Fernanda. Sa mapurol mong damit, sa maliit mong buhay, sa luma mong paniniwala, patuloy ni Rosa, nanginginig ang boses sa galit. Hindi ka nababagay sa mundong ito. Kailanman hindi ka nabagay. At sa kaibuturan mo, alam mo yan, isang alon ng mga bulong-bulungan ang kumalat sa buong ballroom. May ilang bisita ang tumayo, hindi alam kung aawat ba sila o tahimik na lang naaalis. Dahan-dahang huminga si Fernanda. Nang magsalita siya, malambot ang boses niya pero hindi matitinag. Matagal ko nang alam na hindi ako nababagay sa mundong ito ng puro porma, sabi niya. At alam mo ba kung bakit? Dahil may dignidad ako, may dangal ako, at may katotohanan ako. Mga bagay na hinding-hindi mo magkakaroon kahit ilang mamahaling gown pa ang isuot mo o kahit ilang kasinungalingan pa ang buuin mo. Nanahimik si Rosa, mas tumama sa kanya ang mga salita kaysa sa kahit anong insulto. At sa mismong sandaling yon, parang may naputol sa loob niya. Katotohanan?
Sigaw niya. Gusto mong pag-usapan ng katotohanan, ikaw na katawa-tawang matandang babae? At doon na tuluyang nagkagulo. Biglang lumingon si Rosa at mabilis na nagmarcha papunta sa dessert table. Napasinghap ang ilang bisita. May ilang babae ang sumigaw, "Wag!" Sumunod si Hector, nagmamadali. Pero huli na, hinablot ni Rosa ang two-tier wedding cake gamit ang dalawang kamay. Mabigat ito, may patong-patong na sponge, cream at masiselang dekorasyon. Sandali siyang nahirapan buhatin pero pagkatapos ay humarap siya kay Fernanda, baluktot ang mukha sa galit. "Gusto mong malaman ang lugar mo?" sigaw niya. "Ipapakita ko sa iyo ang lugar mo." At buong lakas niyang ibinato ang cake diretso kay Fernanda. Parang bumagal ang oras. Lumipad ang cake sa hangin, naghiwa-hiwalay pa sa gitna. Tumama ito kay Fernanda ng buong lakas. Sumabog ang cream sponge at gintong icing sa ulo at balikat niya. Nabalutan ng puting frosting ang buhok niya. Kumapal ang cake sa mukha niya at tumulo sa mamahaling damit niyang $1,800. Nakatayo si Fernanda, nanigas, balot sa icing, hindi makagalaw. Sumabog ang kaguluhan sa buong hall. May sumigaw, may nagtilian, kumaskas ang mga upuan sa sahig. Agad na nagtaasa ng mga cellphone, nire-record ang bawat segundo. Nanatiling nakatayo si Hector ng ilang nakakabinging segundo, nakatitig sa eksena na parang ayaw tanggapin ng utak niya ang nangyayari. Ang bride niya, ang nanay niya, ang wasak na cake sa sahig. At si Fernanda, wasak ang dangal sa harap ng lahat. Nagsimulang manginig ang katawan ni Fernanda. Tumutulo ang cream sa mata niya. Sira ang maayos niyang ayos ng buhok. Sinubukan niyang punasan ang muka pero lalo lang kumalat ang icing at saka dumating ang luha. Hindi ito tahimik na luha, hindi kontroladong luha, kundi malalim, masakit na hikbi, luha ng ilang taong kahihiyan na matagal niyang nilunok, na ngayon ay sumabog sa isang sandaling hindi na niya kinaya. Tumingin siya sa anak niya sa huling pagkakataon. Si Hector maputla at tulala, palipat-lipat ang tingin sa kanya at kay Rosa na parang nagigising mula sa bangungot. Hindi nagsalita si Fernanda. Hindi niya kaya. Tumalikod lang siya at nagsimulang maglakad papunta sa exit, nagiiwan ng bahagyang bakas ng cake sa makintab na sahig. "Mom!" sigaw ni Hector sa wakas, nababasag ang boses. "Mom, wait!" Pero patuloy lang si Fernanda sa paglalakad. Hindi siya lumingon. Tumakbo si Ana, umiiyak at marahang inakay siya palabas. Sa loob ng ballroom, ang katahimikang sumunod ay mabigat at nakakasakal. Nakatayo si Rosa sa gitna ng silid. Ang puting wedding dress niya ngayon ay may mantsana ng icing. Mabilis ang pagtaas-baba ng dibdib niya. Nanginginig pa rin ang mga kamay niya. Dahan-dahan, napakabagal, nagsimulang pumasok ang realidad. 300 tao ang nakatitig sa kanya. Hindi na may paghanga, hindi na may approval, kundi may takot, may pagkasuklam, may malinaw at hindi na may kakailang paghamak. Humarap si Hector sa kanya. Nagbago ang mukha niya, wala na ang pagmamahal. Ang natira, galit, pagkadismaya at basag na puso. "Ano ang ginawa mo?" Mahina niyang tanong, magaspang ang boses. Sinubukan ni Rosa na bumawi, pinilit niyang ngumiti ng mahina. "Babe, siya ang may kasalanan. Narinig mo naman ang sinabi niya." "Ano ang ginawa mo?" sigaw ni Hector na paatras siya. "Iyan ang nanay ko. Ang babaeng nagpalaki sa akin mag-isa. Ang babaeng nagsakripisyo ng lahat para sa akin." At ikaw, itinuro niya ang cake na nagkalat sa sahig. "Ibinato mo ng cake sa kanya." "Hector, hindi mo naiintindihan." "Lubos kong naiintindihan," putol niya. Namumula ang mata. "Naiintindihan ko na naging tanga ako. Isang bulag na tanga na tumangging makita ang nasa harap ko. Sinubukan akong bigyan ng babala ng nanay ko at hindi ako nakinig. Pinili kita at ito ang ginawa mo." Dahan-dahang lumapit si Pedro, ang matalik na kaibigan ni Hector. "Hector, kailangan mong habulin ang nanay mo." Dahan-dahang tumango si Hector, nakatitig pa rin kay Rosa na parang hindi na niya ito kilala. "Tapos na ang kasal," marin niyang sabi. "Tapos na, ngayon din."
Hector, please. Tapos na. Hinila niya ang singsing sa daliri at inihagis sa sahig katabi ng wasak na cake. Tayo na. Ayoko na kitang makita kahit kailan. At pagkatapos, tumakbo siya. Tumakbo siya palabas ng ballroom. Iniwan si Rosa na mag-isa sa gitna ng kapahamakan na siya mismo ang gumawa. Walang lumapit kay Rosa, walang umaliw sa kanya, kahit ang pinakamalapit niyang mga kaibigan ay umatras, nahihiya at napapahiya. Sa loob lang ng ilang segundo, winasak niya ang lahat at hindi niya alam na may mas masama pang darating. Dahil sa likod ng silid, halos walang nakapansin, si Roberto ay na-record ang bawat sandali. Tumakbo si Hector sa hotel corridor, halos sumasabog ang dibdib sa lakas ng tibok ng puso. Tinulak niya ang mga nalilitong bisita at mga staff na sumusubok pigilan siya. Isa lang ang nasa isip niya, hanapin ang nanay ko. Nakita niya siya sa labas, sa parking lot. Nakatayo si Fernanda sa tabi ng kotse ni Ana, balot pa rin ng cake, umiiyak sa paraang hindi pa nakikita ni Hector. Hindi ito simpleng luha, kundi malalim at masakit na hikbi na nanggagaling sa matagal na pagtitiis. "Ma'am!" sigaw ni Hector habang tumatakbo papalapit. Dahan-dahang lumingon si Fernanda. Nang makita niya siya, sinubukan niyang punasan ng mukha, sinubukang ayusin ang sarili, pero wasak na siya. "Ma'am, sorry," nanginginig ang boses ni Hector. Sobrang sorry." Niyakap niya ang nanay niya nang walang pag-aalinlangan. Hindi iniintindi na kumapit ang icing sa tuksedo niya. "Dapat naniwala ako sa iyo. Dapat nakinig ako. Nabulag ako." Kumapit si Fernanda sa kanya, umiiyak sa balikat niya na parang bata. "Sinubukan kitang bigyan ng babala," bulong niya. "Sinubukan ko." "Alam ko," sabi ni Hector, "patawarin mo ako. Please, patawarin mo ako." Nakatayo si Ana sa tabi, tahimik na umiiyak, hawak ang bag ni Fernanda at isang tuwalya na kinuha niya mula sa loob ng hotel. Bahagyang umatras si Hector at tiningnan ang nanay niya. Wasak ang makeup, gusot ang buhok, ang damit niya ay mantsado at hindi na maayos. "Tara na, ma'am," mahinahon niyang sabi. "Aalis tayo." "At ang kasal?" mahina at basag na tanong ni Fernanda. "Ang mga bisita?" "Walang kasal," mariing sagot ni Hector. "Tapos na. Tinapos ko na siya sa harap ng lahat." Pumikit si Fernanda at may dumaloy na matinding ginhawa, pero kasabay noon isang nakadudurog na pagod na parang biglang bumigat ang buong katawan niya. Doon na tumakbo papunta sa parking lot si Pedro, ang matalik na kaibigan ni Hector. At kasama niya si Roberto, ang private investigator. "Hector!" sigaw ni Pedro, halatang nagmamadali. "Bro, may taong kailangang makausap ka at ang nanay mo." Kumunot ang noo ni Hector, litong-lito. "Sino?" Kalmadong lumapit si Roberto. "Ako si Roberto Soriano," sabi niya. "Private investigator ako. Kinuha ako ng kaibigan ng nanay mo, si Mrs. Ana, ilang linggo na ang nakalipas. At may impormasyon ako tungkol kay Rosa na kailangan mong marinig. Ngayon din." Humarap si Hector kay Fernanda, tuluyang nawawala. "Ma'am, ano to? Anong nangyayari?" Dahan-dahang huminga si Fernanda, pinipilit maging matatag. "Anak," mahina niyang sabi, "nalaman ko kung sino talaga si Rosa. Pero hindi ko agad nasabi sa iyo dahil alam kong hindi ka maniniwala." Doon mismo sa parking lot ng hotel, sa ilalim ng maliwanag na streetlights, binuksan ni Roberto ang folder at isa-isang inilatag ang lahat. Mga litrato, mga legal na dokumento, marriage records, divorce settlements, mga kaso, mga akusasyon ng panloloko. Tinitigan ni Hector ang bawat pahina, nanlalaki ang mga mata na parang nagbabasa siya ng bangungot. Hindi ito pwedeng totoo," bulong niya. "Totoo ito, Hector," sabi ni Roberto, "at may higit pa." Pagkatapos, inilabas ni Roberto ang cellphone niya at pinatugtog ang mga audio recordings. Umalingaw-ngaw sa tahimik na parking lot ang boses ni Rosa, malamig at kumpiyansa. "Jackpot ko si Hector. Kailangan ko lang tumagal ng 1 taon sa kasal. Lalabas ako na may at least 2 million. Yung matandang babae,
Wala yon. Sa wedding day magpapakita ako ng show. Namumutla si Hector. Halos manghina ang tuhod niya at kinailangan pang hawakan siya ni Pedro para hindi siya bumagsak. Ako, pakakasalan ko siya, bulong ni Hector. Halos hindi makapagsalita. Ako, Diyos ko. Minanipula ka niya, sabi ni Fernanda. Nanginginig pa rin ang boses pero mas matatag na ngayon mula pa sa simula. At nakita ko yon, nararamdaman ko yon, pero sobrang galing niya na palabasin akong kontrabida kaya hindi mo nakita ang nangyayari. Lumuhod si Hector sa mismong sementadong sahig at humagulgol. Ma'am, anong ginawa ko? Iyak niya. Anong ginawa ko sa'yo? Hinayaan kong pahiyain ka niya. Pinili ko siya imbes na piliin ka. Lumuhod si Fernanda sa tabi niya at marahang hinawakan ang mukha niya gamit ang mga kamay na malagkit pa sa icing. Nalinlang ka, Hector, bulong niya. Ang taong ginagawa, yan na parang trabaho. Pero ngayon, alam mo na ang katotohanan at iyon ang mahalaga. Biglang itinaas ni Hector ang ulo, hingal. Kailangan kong bumalik sa loob, sabi niya. Kailangan kong sabihin sa lahat kung sino talaga siya. Tumango si Roberto. Ni-record ko ang lahat ng nangyari sa ballroom, pati yung pagbato niya ng cake. Sabi niya, kumakalat na online. Pero kung gusto mong harapin siya sa publiko gamit ang ebidensya, ngayon ang pinakamagandang oras. Pinunasan ni Hector ang luha at tumayo. May nagbago sa mukha niya. Nandun pa rin ang sakit, pero naging mas malamig na ito. Determinasyon. Tapusin na natin, sabi niya. Sabay-sabay silang naglakad pabalik sa ballroom. Marami pa ring bisita ang naroon, nakatayo sa mga grupo, nagbubulungan at nakatitig sa gulo. Naupo si Rosa mag-isa sa isang upuan. Manchado ang wedding dress, nakabaon ang mukha sa mga kamay. Pagkakita niya kay Hector, biglang nagliwanag ang mga mata niya sa pag-asang biglang sumulpot. Tumakbo siya papunta sa kanya. Hector, baby, sorry, iyak niya. Hindi ko alam ang nangyari. Sobra akong nakainom. Tumahimik ka, sabi ni Hector, matalim at pangwakas ang tono. Nanigas si Rosa. Hindi pa niya narinig si Hector magsalita ng ganon. Umakyat si Hector sa maliit na stage kung saan tumutugtog ang banda at hinablot ang mikropono. Pwede ko bang makuha ang atensyon ng lahat? Agad na tumahimik ang buong silid. Lahat ng 300 bisita ay tumingin sa kanya. Gusto kong humingi ng paumanhin, simula ni Hector, sa lahat ng nasaksihan ninyo. Pumunta kayo rito para sa isang kasal, pero ang nakita ninyo ay isang bagay na pangit. Pero bago umalis ang sino man, may mga bagay kayong kailangang malaman tungkol sa kung sino talaga si Rosa Reyes. Nawalan ng kulay ang mukha ni Rosa. Hector, wag! Bulong niya. Hindi siya pinansin ni Hector. Ang tunay niyang pangalan ay Rosa Santos, malinaw niyang sabi. 30 beses na siyang nag-asawa bago ako. At sa bawat pagkakataon, mayayamang lalaki ang pinili niya. At sa bawat pagkakataon, umalis siya na may dalang pera. Nakasuhan siya ng fraud. Pineke niya ang mga dokumento. At may restraining order pa siya mula sa isa sa mga dating asawa niya. Kumalat ang mga hingal at gasp sa buong hall na parang alon. Biglang lumingon si Rosa, sinusubukang tumakas, pero humarang sina Pedro at 2 pang kaibigan ni Hector at hinarangan ang daan niya. At hindi pa iyon lahat, patuloy ni Hector, bahagyang nababasag ang boses. Plano niyang gawin sa akin ang eksaktong parehong bagay. Pakakasalan niya ako, tatagal ng 1 taon, ididiborsyo ako at kukunin ng milyon-milyon. At na-record ang lahat sa mga usapan niya kasama ang kaibigan niya. At sa mga recording na iyon, tinawag din niya ang nanay ko, ang babaeng nagpalaki sa akin mag-isa, na isang matandang walang kwenta. Sumabog ang ballroom sa galit na bulong-bulungan. Nagsimulang ituro ng mga tao si Rosa ng lantaran. Umakyat si Roberto sa stage at ikinonekta ang phone niya sa sound system. At pagkatapos, umalingaw-ngaw ang boses ni Rosa sa speakers para marinig ng lahat. Malamig, kalkulado,
Inamin ang lahat. Nang matapos ang audio, naging ganap ang katahimikan, sandaling walang gumalaw. Tapos may nangyaring hindi inaasahan. May isang taong pumalakpak, isang matandang babae, matagal ng kaibigan ng pamilya ni Hector. Sumunod ang isa at isa pa hanggang sa buong hall ay pumapalakpak na. Pero hindi para kay Rosa, para iyon sa katarungan, para iyon kay Fernanda. Nakatayo si Fernanda sa entrada ng ballroom, balot pa rin ng cake, wasak ang damit, sira ang buhok. Pero taas noo siya, nagpanik si Rosa, wala na ang mga kaibigan niya. Nakatingin ang mga bisita sa kanya nang may pandidiri. Kahit ang sarili niyang mga magulang ay mukhang nahihiya at naninigas. Sa desperasyon, sinubukan niya ang huli niyang trick. "Hector, please!" Pakiusap niya, "Mahal kita, totoo." Bumaba si Hector mula sa stage at dahan-dahang lumapit sa kanya. "Hindi mo nga alam kung ano ang pag-ibig," malamig niyang sabi. "Ang pag-ibig ay yung ibinigay sa akin ng nanay ko buong buhay ko. Nagtrabaho siya hanggang dumugo ang kamay niya. Nagsakripisyo siya ng lahat. Tiniis niya ang kalupitan mo ng tahimik dahil ayaw niyang mawala ako. Iyon ang pag-ibig." Pagkatapos tumitig si Hector sa mata ni Rosa. "Hindi ka nagmamahal ng tao," sabi niya. "Pera ang mahal mo." Humarap siya sa crowd. "Kanselado ang kasal," anunsyo niya. "Maaari na kayong umalis." "At si Rosa?" dagdag niya. "Ikaw rin." Nakatayo si Rosa sa gitna ng ballroom, lantad na lantad. Isa-isang umalis ang mga bisita, pero bago iyon, binigyan nila siya ng tingin na puno ng pandidiri. May ilang babae ang umiling habang dumadaan, may mga lalaking nagbubulungan. May something off na talaga sa kanya, bulong ng isa. "Kawawa si Hector," sabi ng isa pa. Salamat at nalaman niya agad. At ang mayayaman niyang kaibigan, yung parehong mga tumawa habang pinapahiya si Fernanda, naglaho na parang usok. Wala ni isa sa kanila ang nanatili para ipagtanggol ang bride. Dahil sa huli, hindi naman talaga sila tunay na kaibigan. Nandun lang sila para sa status, para sa glamour. At ngayon, ang maikabit kay Rosa ay kahihiyan. Dahan-dahang lumapit ang mga magulang ni Rosa, halatang nahihiya. Ang ama niya, yung parehong simpleng lalaki na nagbigay ng emosyonal na speech kanina, ay may luha sa mata. "Rosa," sabi niya, basag ang boses, "ano nang nangyari sa'yo? Anong naging ikaw?" Hindi man lang nagsalita ang nanay niya, umiling lang siya at naglakad palayo, hindi kayang tingnan ang sariling anak. Naiwang nakatayo si Rosa, tuluyang nag-iisa, walang kaibigan, walang kakampi, walang sinuman. Sinubukan niyang lumabas sa main entrance pero naroon pa rin ang mga wedding photographer at marami pa ring bisita ang nagvi-video gamit ang cellphone. Kung doon siya lalabas, marirecord habang buhay ang kahihiyan niya. Kakalat online, sa loob lang ng ilang minuto ang walk of shame niya. Kaya tumakbo si Rosa, mabilis siyang dumaan sa likod ng hotel at tumakas sa service door. Hinihila-hila ang wedding dress sa maruming sahig, may mantsa ng icing at luha. Tumawag siya ng Uber at umalis sa pinakakahiyahiyang paraan na posible. Samantala, sa loob ng ballroom, lumapit muli si Hector kay Fernanda. Ngayon mahigpit niya itong niyakap at hindi agad binitawan. "Mom," nanginginig ang boses niya, "hindi ko alam kung paano ako hihingi ng tawad. Dahil hindi ako naniwala sa iyo. Dahil hinayaan kong tratuhin ka niya ng ganun." Marahang hinaplos ni Fernanda ang buhok niya gaya ng ginagawa niya nung bata pa si Hector. "Nalinlang ka, Hector," mahina niyang sabi. Sobrang galing niya sa ginagawa niya. Pero ang mahalaga ngayon, nakikita mo na ang katotohanan. Nilunok ni Hector ang bigat sa lalamunan. "Ilang buwan kitang itinulak palayo," amin niya. "Ilang buwang pinili ko siya kaysa piliin ka. Paano mo ako mapapatawad pagkatapos nun?" Ngumiti si Fernanda ng malungkot sa gitna ng luha. "Dahil anak kita," sagot niya. "At ang pagmamahal ng ina walang kondisyon, walang hangganan. Palagi kitang patatawarin." Habang unti-unting nagsisialisan ang mga bisita, may ilang lumapit kay Fernanda.
May iba hindi niya kilala, may iba business partners ni Hector, may iba malalayong kamag-anak, pero pare-pareho ang mensahe, paghingi ng tawad at respeto. Sinabi nilang hindi niya deserve ang nangyari, na hinarap niya ito ng may dignidad, na matatag siya, isang matandang Ginoo, isang makapangyarihang tech executive sa New York at kaibigan ni Hector, ang mahigpit na nakipagkamay kay Fernanda. Mrs. Fernanda, taimtim niyang sabi, mag-isa kong pinalaki ang 3 kong anak matapos pumanaw ang asawa ko. Alam ko kung ano ang tunay na sakripisyo. At ngayong araw, nakakita ako ng babaeng may lakas at karakter. Hinahangaan ko kayo. Tahimik na nagpasalamat si Fernanda, pilit pa ring iniintindi ang bilis ng mga nangyari sa loob lang ng ilang oras. Lumapit si Pedro, may dalang malinis na tuwalya at bote ng tubig. Mrs. Fernanda, mahinahon niyang sabi, may restroom dito malapit kung saan kayo makakapaghugas. Kakausapin ko ang staff para tumulong. Tumango si Fernanda at tinanggap ang mga iyon. Hindi umalis sa tabi niya si Ana at sabay silang naglakad papunta sa marangyang restroom ng hotel. Doon, sa wakas, nahugasan ni Fernanda ang frosting sa buhok, nilinis niya ang mukha, tinanggal niya ang kumalat na makeup. Sinubukan niyang maging tao ulit ang pakiramdam niya. Nang tumingin siya sa salamin, nakita niya ang isang babaeng pagod na pagod. Pero may nakita rin siyang iba, tagumpay. Tapos na, Fernanda, sabi ni Ana habang mahigpit siyang niyayakap. Nanalo ka. Umiling si Fernanda. Ayoko namang manalo, bulong niya. Gusto ko lang protektahan ang anak ko. At ginawa mo, mariing sagot ni Ana. Kung hindi dahil sa'yo, pinakasalan niya ang ahas na yun at mawawala sa kanya ang lahat. Pagbalik ni Fernanda sa ballroom, halos wala ng tao. Tahimik na nag-uusap sina Hector, Roberto at Pedro tungkol sa susunod na mangyayari. Magdedemanda ba siya? Tanong ni Pedro. Umiling si Roberto. Pwede siyang sumubok, sagot niya, pero wala siyang legal na basehan. Malinaw sa prenup na pinirmahan niya na kapag may napatunayang misconduct, wala siyang matatanggap. At sobra-sobra ang ebidensya natin, yung voice messages, yung mga video ngayong araw, yung history niya. Wala siyang laban. Mukhang nanginginig pa rin si Hector. At kung gumawa siya ng panibagong kwento, tanong niya. Kalmado pa rin ang boses ni Roberto. Mas lalo lang niyang sisirain ang sarili niya. May mga kopya ako ng lahat, nakastore sa 3 magkaibang lugar. Alam niyang talo na siya. Tumango si Hector, may ginhawa pero masakit pa rin. Lumapit si Fernanda. Anak, mahina niyang sabi, umuwi na tayo, kailangan mong magpahinga. Huminga si Hector. Hindi ko alam kung kaya kong magpahinga, ma'am. Paulit-ulit kong naiisip kung gaano ako katanga. Ilang beses kitang nasaktan habang ipinagtatanggol ko siya. Inabot ni Fernanda ang kamay niya, kaya tigilan mo na ang pamumuhay sa nakaraan, mariin niyang sabi. Tapos na ang nangyari. Ngayon, magpapatuloy tayo. Magkasama silang umalis ng hotel. Inalok ni Hector sina Ana at Roberto ng sakay, paulit-ulit na nagpapasalamat. Paglabas, humarap si Hector kay Roberto. Magkano ang utang ko sa inyo? Tanong niya. Umiling si Roberto. Binayaran na ni Mrs. Ana ang trabaho ko, sagot niya. Pero kung gusto mo talagang magpasalamat, alagaan mo ang nanay mo. Dahil walang 2 babaeng tulad niya. Tumango si Hector. Promise, sabi niya. Habang nagmamaneho pa uwi, matagal silang nanahimik ni Fernanda. Dumaan ang mga ilaw ng lungsod sa labas ng bintana. Parang hindi totoo ang buong gabi, hanggang sa nagsalita si Hector. Ma'am, may gusto akong gawin. Isang bagay na malaki. Isang bagay na makakapagbawi kahit papaano. Para parangalan ka. Marahang umiling si Fernanda. Hindi mo kailangang bumawi. Kailangan ko, sabi ni Hector, hindi para sa'yo, para sa akin. Kailangan kong gumawa ng isang bagay na may saysay. Isang bagay na makakatulong sa iba. Tumingin si Fernanda sa kanya, naguguluhan pero interesado. Anong iniisip mo? Huminga si Hector ng malalim. Magtatatag ako ng foundation.
foundation para suportahan ang mga single mother na nahirapan gaya ng paghihirap mo. Mga babaeng nagtatrabaho ng 2 o 3 trabaho para palakihin ang anak nila. Mga babaeng kailangan ng tulong, oportunidad at respeto. Napuno na naman ng luha ang mata ni Fernanda, pero ngayon mainit at may pag-asa ang luha. Hector, at ipapangalan ko ito sa iyo, patuloy niya, ang Fernanda Martinez Foundation para malaman ng mundo ang pangalan ng pinakamalakas na babaeng nakilala ko. Hindi makapagsalita si Fernanda. Pinisil na lang niya ang kamay niya mahigpit na parang takot siyang mawala ang sandali. Sa mga sumunod na linggo, kumalat ang istorya kung saan-saan. Nag-viral ang video ng cake incident. Paulit-ulit itong shinare ng mga tao. Naging meme si Rosa, ang perpektong halimbawa ng gold digger na nabuking sa publiko. Sinubukan niyang kontrolin ang pinsala sa pamamagitan ng pag-post ng mahabang statement online, nagpapanggap na siya ang biktima. Pero walang naniwala. Hindi nagtagal, nagsimulang magbigay ng interview ang mga dating asawa ni Rosa. Ibinabahagi ang sarili nilang kwento ng manipulasyon at emotional abuse. May isa pa ngang nagsampa ng panibagong kaso laban sa kanya. Gumuho ang buhay ni Rosa. Nawala ang apartment na inuupahan niya gamit ang pera mula sa mga dating divorce. Nawala ang mga kaibigan niya. Nawala ang reputasyon niya. Sa huli, wala na siyang choice kundi bumalik sa Newark at tumira ulit sa bahay ng mga magulang niya. Lubos na talo. Samantala, bumalik si Fernanda sa tahimik niyang routine. Pero ngayon, tunay ng present ang anak niya. Nagsimula ulit bumisita si Hector tuwing linggo, gaya ng dati. Bumalik ang mga homemade lunch. At syempre, bumalik din ang sikat na carrot cake ni Fernanda. Unti-unti, gumaling muli ang ugnayan nila, pero hindi pa tapos ang kwento. Dahil may isang bagay na hindi inaasahan ang mangyayari. Isang bagay na walang sinuman, kahit si Fernanda, ang makakahula. Lumipas ang 6 na buwan mula sa hindi malilimutang Sabado sa Grand Place Hotel. Nagbago ang buhay ni Fernanda sa paraang hindi niya kailaman naisip. Opisyal na inilunsad ang Fernanda Martinez Foundation sa isang maganda at emosyonal na seremonya. Dosenang single mothers ang dumalo, mga babaeng magiging unang benepisyaryo ng foundation. Nag-aalok ang foundation ng microloans para sa maliliit na negosyo, vocational training, child care services at psychological support. Umiyak si Fernanda habang nagbibigay ng talumpati sa inauguration. Nakatayo si Hector sa tabi niya, proud, mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang ina. Umiiral ang foundation na ito dahil may itinuro sa akin ang nanay ko na nakakalimutan ng karamihan, sabi niya sa audience. Hindi nasusukat ang dignidad sa pera, nasusukat ito sa karakter. Buong buhay siyang nagtrabaho gamit ang mga kamay niya na nahiaraw at gabi para magkaroon ako ng oportunidad. At ngayon dahil sa kanya, ang ibang kababaihan na katulad niya ay magkakaroon din ng parehong oportunidad. Hindi nagtagal, naging inspirasyon ang kwento ni na Fernanda at Hector. Inimbitahan sila sa mga interview, podcast at charity events. Si Fernanda, na dati mahiyain at tahimik, unti-unting natutong magsalita sa harap ng maraming tao. Natutunan niyang ikwento ang sarili niyang karanasan nang hindi nahihiya o pakiramdam na maliit siya. Sa isang interview, may sinabi siya na tumagos sa puso ng libu-libong tao. Hindi ako nahihiya kung saan ako nanggaling, paliwanag niya. Ang ikinahihiya ko, yung mga taong nakakalimot kung saan sila nanggaling at tinatapakan ng iba para lang umangat. Nagbago rin si Hector. Mas naging mapagkumbaba siya, mas maasikaso, mas present. Sa wakas, naintindihan niya na ang tagumpay na walang values ay walang saysay. Na ang pera na walang karakter ay hungkag. At sa isa sa mga event ng foundation, mga 3 buwan matapos ang inauguration, may nangyaring hindi inaasahan.
Nakilala ni Hector si Sofia. Si Sofia Martinez ay isang art teacher sa public school sa Bronx. Nag-apply siya sa foundation, umaasang makakuha ng suporta para magbukas ng community art studio. Pangarap niyang lumikha ng ligtas na lugar kung saan ang mga batang kapos sa buhay ay matututo ng pagpipinta, eskultura at iba pang creative skills. Nang ipresent ni Sofia ang proyekto niya sa committee ng foundation, naroon si Fernanda. At may napansin agad si Fernanda, may nakita siyang kislap sa mga mata ng anak niya, pero hindi iyon yung mababaw, sakim na kislap na nakita niya nung unang nakilala ni Hector si Rosa. Iba ito, totoo ito, maganda si Sofia, pero sa natural at effortless na paraan. Nakakomportabling damit siya, walang designer logo, ang brown niyang buhok ay nakatali lang sa simpleng ponytail. At ang expressive niyang mga mata ay parang umiilaw kapag pinag-uusapan niya ang mga estudyante niya. Walang access ang mga batang ito sa art, sabi ni Sofia ng puno ng damdamin, at ang art ay hindi luho. Ang art ay expression, pagpapagaling, paraan nito para maproseso nila ang mabigat na mundong ginagalawan nila. Ang kailangan ko lang ay espasyo at basic na materyales, dagdag niya. Yung iba, kaya ko na. Agad inaprubahan ng committee ang proyekto niya at nag-alok si Hector na bumisita sa school ni Sofia para mas maintindihan kung paano makakatulong ang foundation sa trabaho niya. Sa mga sumunod na buwan, madalas nang magkita sina Hector at Sofia. Noong una tungkol lang palagi sa trabaho, mga proyekto, mga ideya, mga paraan para mas marami pang matulungan. Pero ramdam ni Fernanda na may mas malalim nang nabubuo. Napansin niyang tumatawa na ulit si Hector. Tunay na tawa, hindi yung pilit ng ngiting suot niya nung mga buwang kasama niya si Rosa. Nakita niyang bumalik ang liwanag sa mga mata niya. Isang linggo, dinala ni Hector si Sofia sa bahay ni Fernanda para opisyal na ipakilala. Kinabahan si Fernanda. Matapos ang lahat ng nangyari, natatakot siyang magtiwala sa kahit sinong babaeng lalapit sa anak niya. Pero nang pumasok si Sofia sa pintuan, nagulat siya. Ang unang ginawa ni Sofia ay yakapin si Fernanda ng mainit. Mrs. Fernanda, taimtim niyang sabi, karangalan po kayong makilala. Ang dami ng kwento ni Hector tungkol sa inyo, kaya pakiramdam ko kilala ko na kayo. Inspirasyon po kayo, at ang yakap niya ay totoo, mainit, tapat, hindi matigas o peke gaya ng kay Rosa. Sa tanghalian, 2 beses kumuha si Sofia ng halos lahat. Pinuri niya ang pagkain ng may tunay na tuwa at humingi pa siya ng recipe ng carrot cake. May luto ang lola ko na halos ganyan, sabi ni Sofia na may malambot ng ngiti. Siya ang nagpalaki sa akin matapos mamatay ang mga magulang ko sa isang aksidente. Housekeeper siya. Nagtatrabaho siya sa 3 magkaibang bahay. Katulad ninyo, dagdag niya ng marahan, binigay niya sa akin ang lahat kahit halos wala siya. Parang biglang may koneksyon na nabuo sa puso ni Fernanda. Naiintindihan ng batang babaeng ito, tunay niyang naiintindihan kung ano ang itsura ng sakripisyo. Pagkatapos ng tanghalian, habang naghuhugas ng pinggan si Hector, tumulong si Sofia kay Fernanda magligpit at mag-ayos. At doon, tahimik na sinabi ni Sofia ang isang bagay na tumagos sa puso ni Fernanda. Mrs. Fernanda, gusto ko lang pong malaman ninyo ang isang bagay. Hindi po ako interesado sa pera ni Hector. May trabaho po ako, maliit ang sweldo ko pero akin iyon at proud ako. At mahal ko ang ginagawa ko. Gusto ko si Hector dahil sa kung sino siya, patuloy niya. Dahil sa puso niya, dahil sa paraan ng pagtrato niya sa inyo. Sa akin, mas mahalaga iyon kaysa sa kahit anong kayamanan. Marahang hinawakan ni Fernanda ang kamay ni Sofia. Naniniwala ako sa iyo, iha, sabi niya. Nakikita ko ang katotohanan sa mga mata mo. Sa mga sumunod na buwan, lumalim ang relasyon ni na Hector at Sofia ng natural at wala itong kahit anong pagkakahawig sa relasyon niya kay Rosa. Walang pagyayabang,
Walang palaging mamahaling party, walang lingguhang social events, walang staged na litrato online. Simple lang, tahimik at totoo. Dinadala ni Hector si Sofia sa paglalakad sa park. Nanood sila ng pelikula sa bahay, nagluluto sila ng magkasama, bumisita sila sa maliliit na art gallery, imbes na mamahaling gala. At bawat linggo walang palya, nagtatanghalian sila sa bahay ni Fernanda. Hanggang isang araw, mga 10 buwan, matapos makilala si Sofia, may nangyari. Habang kumakain, humingi si Hector ng sandali at pumasok sa kwarto. Pagbalik niya, may hawak siyang maliit na kahon. Alam agad ni Fernanda kung ano iyon. Lumuhod si Hector sa harap ni Sofia, doon mismo sa simpleng sala ni Fernanda. Walang luho, walang performance, walang kamera, isang tahimik na sandali lang na puno ng pag-ibig. Sofia, mahina at malambing na sabi ni Hector, tinuruan mo ako kung ano ang itsura ng tunay na pagmamahal. Tinuruan mo ako na ang kaligayahan ay hindi tungkol sa kung ano ang pag-aari natin, kundi kung sino ang kasama natin sa buhay. Pinaparamdam mo sa akin na gusto kong maging mas mabuting lalaki araw-araw. Binuksan niya ang kahon. Papakasalan mo ba ako? Napaiyak si Sofia. Oo. Iyak niya. 1,000 beses, oo. Umiyak din si Fernanda pero ibang luha ito. Luha ng purong saya. Naganap ang kasal makalipas ang 6 na buwan. Isang maliit at intimate na seremonya sa isang simpleng hardin. 50 bisita lang ang naroon, ang mga taong tunay na mahalaga. Walang sobrang luho, walang napakalaking 5-tier cake, walang luxury show. Pag-ibig lang. Pamilya lang, kapayapaan lang. Si Fernanda ang naging maid of honor at ng oras na ng speech niya, tumayo siya, emosyonal pero matatag. 1 taon at kalahati ang nakalipas, simula niya, dumaan ako sa pinaka-nakakahiya at pinakamasakit na karanasan sa buhay ko. Hindi ako nirespeto, minamaliit ako, tinrato ako na parang wala akong halaga. At sandali, nagsimula akong magduda sa sarili ko. Naisip ko kung sapat ba ako. Pero ngayon malinaw ang isang bagay. Hinding-hindi talaga ito tungkol sa akin. Tungkol ito sa pagbubunyag kung sino ang may karakter at sino ang wala. At sa huli, sabi ni Fernanda, mas malakas na ang boses. Laging nananalo ang katotohanan. Lagi. Tiningnan niya sina Hector at Sofia, magkahawak kamay, kumikislap ang mga mata. Natutunan ng anak ko ang isa sa pinakamahirap na aral sa buhay, patuloy niya, na hindi lahat ng kumikislap ay ginto. At minsan, ang pinakamalaking yaman ay nasa pinakasimpleng bagay. Sa tunay na pag-ibig, sa pamilya, sa katapatan. Itinaas ni Fernanda ang baso para sa anak ko at sa manugang ko na pinili ang landas ng katotohanan. Naway lagi kayong maging masaya. Sinundan ang toast ng mainit na palakpakan at mga ngiting puno ng saya. Nang gabing iyon, habang nagpapatuloy ang pagdiriwang sa simpleng musika at totoong tawa, tumingin si Fernanda sa paligid at may napagtanto siyang mahalaga. Nanalo siya. Hindi dahil nabunyag si Rosa, hindi dahil lumabas ang katotohanan, nanalo siya dahil hindi niya nawala ang sarili niya. Hindi niya hinayaang gawing malupit siya ng kalupitan ng iba. Hindi niya ibinaba ang ulo, kahit noong pakiramdam niya nawala na ang lahat. At sa huli, natatalo ang masama, nananaig ang katotohanan laban sa kasinungalingan. At ang tunay na pag-ibig, laging nagtatagumpay laban sa pekeng pag-ibig. Lumapit si Hector at mahigpit na niyakap ang kanyang ina. Salamat ma'am, sa lahat sa hindi mo pagsuko sa akin. Ngumiti si Fernanda at marahang hinaplos ang mukha ng anak niya. Hinding-hindi ako susuko sa iyo anak ko, kailanman. At sa simple at payapang sandaling iyon, napapalibutan ng tawanan, malumanay na musika at mga taong tunay na mahalaga. Sa wakas, nakaramdam si Fernanda ng kapayapaan. Naging sulit ang lahat, bawat luhang tumulo, bawat kahihiyang tiniis, bawat gabing walang tulog dahil sa pag-aalala at pagdududa. Lahat ng iyon ay humantong sa sandaling ito. Dahil sa huli, pag-ibig ang nagwagi.
Hindi pera, hindi format, hindi manipulasyon, pag-ibig. Kung tumagos sa puso mo ang kwentong ito, mag-iwan ng komento at mag-subscribe sa channel para hindi mo ma-miss ang mga susunod na video. At ibahagi mo ang kwentong ito sa isang taong mahalaga sa iyo dahil minsan kailangang marinig ang katotohanan.